sa aming health center sa Rizal, Makati. Nakita ko po doon sa graph ng health center kung ilan yung pinanganak nung last year. Kalahati lang po yung graph ngayon na nakita ko na yung pinanganak. Kaya sabi ko talagang parang nakakaano naman po yung nakaka-disturb din. Kasi parang ang laki-laki talaga ng baksak ng population growth. At isa po yung parang gusto ko po mag-suggest sa inyo na kasi nabanggit po ninyo kanina na sabi nyo, dito sa Manila napakaraming tao at ito yung parang nagiging focus ng mga pro-RH na napakadami ng tao kaya naghihirap ang mga Pilipino. Pero nakita ko naman po sa pagka lumalabas ako outside Metro Manila, napaka-konti naman po ng tao. At sabi nyo, nagmamigrate sila dito dahil nandito yung trabaho kasi. Marami pong mga taga-probinsya, ayaw naman nilang lumuwas pero wala silang available na trabaho sa probinsya. Kaya ito po yung parang nila, makapagtrabaho sila. Kaya kung ang mga pabrika po ay nasa probinsya, yung mga pagtatrabahuhan nasa probinsya, hindi po magpapakahirap yung mga taga-probinsya para lumuwas ng Maynila para makatrabaho lang. Kaya sabi ko, sana magkaroon ng batas. Wala nang magtatayo ng pabrika dito, wala nang... Kasi po, kaya dumadami yung mga tao dahil sa trabaho eh. E di dalhin na lang po lahat yan sa mga probinsya, ikalat po sa buong bansa para lahat ng mga tao magkaroon ng trabaho sa probinsya. Maraming salamat. Ang tawag po dyan, industry dispersal. Yan ay ginawa na noong una, pero hindi masyado nag-succeed. Ngayon ginagawa clustering. Halimbawa, yung Calabarzon, yung Subic, yung Clark, sa may Northern Mindanao. Kina-cluster kasi pag kinluster nyo, mas nako-consolidate yung mga infrastructure requirements like power, transportation. Yan ang kailangan kasi para suportahan yung mga industries. Kasi pag dinisperse nyo ang industry tapos wala namang power supply doon, mag-fail din yan. At saka yung mga businessmen, hindi sila pupunta. But that is another topic, kaya ko lang tinake up dahil pinag-usapan. Ang totoo, kahit na masabi natin na maraming lugar sa Metro Manila, pagpupunta ka napakaraming mga tao, napakaraming mga bata, pero yan example lang. Pero pag tingnan yung kabuuan ng Metro Manila, hindi pa rin ganun karami. At I would like to emphasize, kasi sabi nila, pag maraming populasyon, nakakasama sa ating ekonomiya. But the fact is, it is the supposedly overcrowded cities and towns that are more economically strong. Mas mataas po ang per capita income sa Parañaque, sa Quezon City, sa Makati, sa Mandaluyong, na pinakamataas din ang population density. Ang mga mahihirap, yung mga lugar na mababa ang population density. Hindi na magbabanggit ng mga sa atin po, ang population density here in Metro Manila, it can be 6,000, 10,000 per square kilometer. Merong mga probinsya, ang population density is much less than our average. Ang average kasi natin is about 300 per square kilometer. Pero may mga probinsya, 60, 70, 100.